Ganito nga kabilis mga ka-antrep ang pag-cut ng ating mga sticker kung tayo ay may platter cutter. So itong platter cutter na ginagamit ko po ay Puyi mini cutter platter lang po ito. So perfect yung ano niya, yung cut nito is perfect. Hindi siya kagaya halimbawa nagsisimula ka pa lang tapos ikakating-cutting mo lang siya ng ng gunting. Medyo hindi talaga pulido at pantay yung pagkakagupit, lalo na kung mga ganitong klaseng bilog. So meron talaga siyang pagkakaiba. So pwede siyang pag-ipunan dahil mura lang naman itong ating mini Puyi platter cutter. Mga ka-antrep, good afternoon po sa inyong lahat. So ako nga ngayon ay pumasok na rin sa printing business, small printing business. So yung printing business po na sinasabi ko ay gumagawa lang ng mga home-based sticker. So ito po yung mga home-based sticker na ginagawa ko. Yan. So, iyan po ay pang sarili ko lang kasi nga nagko-content po din ako sa Facebook. So, umusong-uso kasi yung mga content creator na namimigay ng sticker. Ngayon, naisip ko, instead na magpagawa ako at syempre tayo ay nasa motor parts business and accessories at may mga tinitinda rin tayong mga sticker, di ba? So, naisip ko, bumili na lang ako ng platter cutter, ng aking printer at syempre ng aking computer. So, computer set, bumili na lang ako at gumawa na lang ako ng sarili ko para ma-accommodate ko rin yung ibang mga content creator na magpagawa. So, paano ba tayo mag-start ng small sticker printing business? So, number 1 ay dapat bumili ka ng mga pangangailangan natin. Kagaya nga po nitong computer set. Itong ating computer desktop. Itong ating printer. So, ang printer ko po ay Epson L3210. At ang ginagamit ko po ngayon na ink ay Puyi pigment ink. So, tinanggal ko po yung aking warranty doon sa pinagbilhan ko kasi naka-dye ink yung niyan, standard niyan is dye ink. Ngayon, base sa aking mga research na ang dye ink ay hindi siya ganun kaganda ang quality na kalalabasan kapag sa sticker mo siya gagamitin. Medyo malabnaw daw yung quality ng kulay ng dye ink. Kaya, sa mga reviews ay pigment ink. So, yun naman din ang ginawa ko. And then, of course, so ayan, may L3210 ka na, and of course dapat meron kang platter cutter. So itong platter cutter na ito ay nabili ko lang sa Shopee. Mura lang po yan, hindi ko matandaan kung magkano. So ito yung mini natin na napakadali niya lang pong gamitin. Medyo struggle nga lang po talaga itong Puyi Mini dahil konti lang ang nag-tutorial kung paano mag-calibrate ito. Sobrang nahirapan ako the first time na ginamit ko ito kasi kailangan mong i-calibrate yan tapos nagluko. Tingnan nyo po kanina ang gawa ng aking pag-cut ay nag-iba siya. Ayan nag-ano siya, tumalon-talon, umiba. So, kinalibrate ko siya. So, sa mga susunod nating videos ay isi-share ko sa inyo kung paano mag-calibrate ng ating platter cutter para palagi siyang nasa best condition para sa pagtatrabaho. So, pang-apat, dapat meron tayong laminator. So, cold laminator lang yung gagamitin natin dahil nasa sticker lang naman tayo. Hindi naman tayo doon sa mga maglalaminate ng mga ID or picture. Next ay yung ating mga sticker photo paper. So, sa sticker photo paper, ang ginagamit ko ay itong iTech na vinyl. Maganda yung quality nito. Ang dami kong nabiling mga sticker paper na hindi siya vinyl. Ito halos hindi ko mapakinabangan. Napakapangit ng quality niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na bundle. Ang pangit ng quality niya dahil gaganito po siya. Napakadumi ng kinalabasan ng output ng iyong printing. Pero kapag ito pong ating ayang vinyl na iTech, ito po siya, maganda. Maganda yan kapag naka-back camera. Try ko. Ito po yung quality ng ating iTech vinyl sticker. Matte po yan, matte. At sinabayan ko rin ng Yasen na cold laminating film. Ito na yung output ko ng mga sticker ko. Ito yung sa Facebook ko po kasi ito uso-uso po kasi ngayon yung magbibigay ka ng sticker sa mga followers nyo. So ito na yung output niya, maganda po siya. At ito pong aking laminating film na ginamit ay hologram. Rainbow siya na Yasen po ang brand number 6. So maganda yung quality at combination niya nito dahil nakabili din ako ng laminating film na ibang quality. So, medyo pangit din po yung output niya, ang pangit ng kinalabasan. Pagdating po kasi dito sa ating Puyi cutter platter, kahit na po yung iyo pong maging
form or ano ba yung sukat nitong iyong sticker ay igugupit niya po talaga ng ganun ka ganda. So kung bilog ba yan o triangle ay ikakat niya po talaga yan ng perfect. Hindi kagaya nung imamano-mano mo siya na gunting-gunting ay napakahirap at hindi magiging perfect yung iyong yung iyong pagkat. So, dapat din may ganito ka, yung cutter na ganito. Pero hindi po ito masyadong importante. Sa akin, hindi ko yan nagagamit. Ang pinaka-importante lang na pangangailangan natin, ulitin ko, ay computer, printer, laminator, tapos ang iyong cutter platter, at ang iyong sticker paper, at ang iyong laminating film. So, yan lang po. So, ganito po siya. Ganito po ang kalalabasan ng iyong mga sticker kapag gumamit ka po or ginamitan mo ng cutter platter. Yan. So, ganyan po siya. Maganda po yan kasi hologram po na rainbow yung aking laminating film. Yan po ang plano ko. After ko na nito na matapos na itong aking mga sticker na pansarili, is gagawa na ako ng mga stickers na pangtinda naman dito sa shop na related sa ating sa ating paninda dito sa shop na mga pang style naman or mga pang stickers sa mga pang motor. So kung may mga anak kayo or tayo, di ba, dagdag income din, malaki ang kita sa sticker. So sa susunod, paki-subscribe nyo po ako. Actually, it's more on motor parts business and accessories ang aking mga topic, pero since ako ay nag-start na ng journey dito sa sticker printing, small sticker printing business, ay isi-share ko po sa inyo ang journey ko dito. Actually, mahirap siya para sa baguhan na kagaya ko. Hindi po ako marunong mag-edit, hindi po ako marunong mag-layout. So, ang ginagawa ko po, ito po ay pina-layout ko. Nagbayad ako ng pang-layout. So, nung mga nakaraan pala, may nakapagawa na sa akin ng sticker. So, nakipag-partner ako sa isang marunong mag-layout. So, kapag may nag-inquire sa akin na magpagawa ng sticker, pinapasa ko sa kanya ang pag-layout. Tapos, ako na ang magpiprint dito, laminate at all. So, may mga content creator din kasi na nagpapagawa sa akin ng sticker nila dahil usong-uso nga dito sa amin yung mamimigay ka ng sticker sa iyong mga followers. So, sa susunod naman ay tuturuan ko kayo, isi-share ko sa inyo yung kung paano gamitin itong Kuyi mini cutter platter. Napaka-struggle po. Ang dami kong nasayang. Sobrang dami kong nasayang ng mga papel dahil tumatalon ito. Yun pala, later on nalaman ko na kailangan ng calibration. So, sa ngayon, ayun pala nga aking maisi-share sa inyo. At ako interesado ka, pa-subscribe na rin po para sa ating sticker printing business journey. Bye-bye!